So, beyond God's embrace, okay? Bago tayo mag-umpisa dito, gusto kong maunawaan natin, ang prayer ko, mas maunawaan natin ang embrace. Yes, we say, anong embrace? Definitely sabi nyo, yakap. Pag sinabi, ano yung yakap? Hug. We need to fully understand, bakit ba yan ginagawa? Or, ano ba ang kahilagahan niyan? Okay? So, makita ho natin, embrace. Okay? Sino bang pwede ko dito? Si Jenny at saka si RJ. Halika kayo dito sa harap. Yan. Yan, nakahag sila niyan. Hindi. AJ, akbayan mo. Nakahag siya? Sino sa yes? Walang copy-copy walang gaya-gaya putumaya. Yes. Yes? No, sabi niya no. Okay. O magharapan kayong dalawa. Ikaw, babae, tinatanggap mo ba to? Hihag mo. Ag gusto mo, ag. Yan, nagahag. Listen. Sometimes our relationship with God, we're saying, we know the embrace of God. But the situation was like before, the first one. And God was trying to reach out for us. Nire-reach tayo ni God, yeah? Pero you don't respond. But if you hug in this state, yeah? You become one. You feel, ay, wag ka nang kiligin dyan. Mga inakay, this is walang malis, yeah? Mag-asawa sila. So ngayon, you feel His heart. Likewise, you feel her heart. You smell her breath. You smell His breath. You smell kung anong amoy. Melon, amoy. No? You feel. And that is also signifying acceptance. Regardless, kahit amoy yogurt, di ba kasi pag nagbe-breastfeed, wala nang nagbe-breastfeed eh. So amoy yogurt, siya naman kung galing trabaho, amoy maasim, you accept. That is a state, if we embrace, God is embracing us regardless of our situation. Kaya nga yung prodigal son, even he was in yung dirty niya, yung napakadumi niya, yung amoy grasa, amoy baboy, whatsoever, niyakap siya ng ama. At the same time, yung anak, no pretension, yumakap din. That is yung important ng connection. You can only get that if you embrace. Maramdaman natin ang embrace ni God. Oh, thank you. Mamaya may kasunod na si Arwan. Okay. Dadami na naman ng children ministry. Very good. Okay. So makita po natin, minsan hindi natin nauunawaan because we Filipinos, sometimes we are not a hugger. Sometimes nga, naalibadbaran tayong mahag. And the thing is, tayong mga Kristiyano, sometimes we just feel yung yakap ng Panginoon once a week. Dito. Kaya Monday to Saturday, tuyo tayo. Okay? We go further po dyan. I pray ngayong hapong ito, mas lalo natin maunawaan ang mensahe ng Diyos. Pastora, paano yung walang mga kahag? Yung unan muna, yakapin mo. Kasi syempre, mamaya pupunta ako doon. Ang yakap na yon hindi lang physical, para maunawaan natin lang yung importance ng pagyakap ng Diyos. Sabi dito sa Isaiah 41:10, this is one of my favorite verses, especially yung tinransform ni God yung life ko radically. Kasi may mga utos ang Diyos na parang sa sarili kong isipan,
parang napaka-imposible kong magagawa o parang nakakatakot gawin, no? So sabi dito, basahin natin yan. Fear not. Fear not. Alam niyo po kasi ang fear, yan ang kadalasan as human beings, ang unang-una nating nagiging kalaban pag may pinapagawa ang Diyos sa atin. Sometimes we don't feel yung kapangyarihan ng Diyos because of our fears. Minsan, kung titignan po natin sa Biblia, ang fear, sabi po, it was mentioned like fear not, like 70 to 100 times. Sabi naman nung iba, at 360. Enough to have one reminder, fear not, sa bawat araw. In this state, okay, itong state na to, the historical background, si Isaiah, no, nung time na yon, he was the prophet, spiritual leader ni Hezekiah. Si Hezekiah was the king of Israel during that time. Ano po ba ang background ng Israel? Dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo, ops, walang titingin, sa katabi, sa akin lang. Sa katigasan ng kanilang mga ulo, paulit-ulit sila na nagkakasala at nagdi-disobey kay God. So the thing was, nung time na to ni Isaiah, sinabi niya, no, kay Hezekiah, you will be captive ng Babylonians. Di ba galing na sila sa tyranny, naranasan na nila ang cruel past ng Egypt. Yung iba, yung paulit-ulit na palit ng hari. Magkakasala, may bad na kings, paulit-ulit. Okay? So ngayon, dumating po yung time na to, si Hezekiah, even yung parang wala naman yung motibo niya, merong nag-disguise na Babylonians na pinakita niya lahat ang kanyang ari-arian. Tapos sabi ni Isaiah sa kanya, anong nakita niya? Sabi niya, lahat. Pag sinabing lahat, walang natira. Sabi niya, you fool. Kasi lahat yon, they will taking over. Tapos dumating yung time, no? Parang minsan sa buhay natin, sabi natin, wala naman yan. Pinakita mo, kunwari, ano lang naman yun, simpleng hi, simpleng hello. Nanood ka lang naman ng horror. Di mo alam, napapasok mo yung fear. Pagkatapos nung fear, yung restlessness. Pag napapasok mo na yung restlessness, tapos sa bahay may papasok na, wag mo yan buksan! Wag mo yan buksan! Isa lang yun Pero hindi natin namamalayan, ang enemy kung minsan, nagbukas ka ng isa, kaya sabi, do not give the devil an inch or he will take you as whole. Okay? Di ba minsan magulat ka, isang shot lang naman. Pero pagkatapos susuray-suray ka, pare, okay ba tayo dyan? Isa lang maliit. Okay? Pero naging lumala. So tapos ang nangyari doon sa Hezekiah, dahil again, merong mga pangyayari, sabi sa kanya, you will die. Mamamatay na siya. Pero ginawa ni Hezekiah, instead to become bitter o sisihin niya ang Diyos o si Isaiah, humarap siya sa wall. Sabi niya, Lord, remember my faithfulness. Remember your servant. Ganyan. Nakiusap siya sa Panginoon. To make the story short, instead mamamatay na siya, in-extend ni God ang kanyang buhay ng 15 years. Mga magulang ko't kapatid, di ka ba nagtataka? Dahil pagka tayo every Sunday, sama-samang umiiyak kay God, sama-sama na marubdob na hinahanap siya, ine-extend ni God ang proteksyon niya at pagpapala sa buhay natin. Kaya sabi niya dito, fear not. Alam niya na mangyayari. Magkakaroon ng exile. Dadalin sila by force. No, ililipat sila sa Babylonia. Fear not, for I am with you.
Be not dismayed. Huwag kang masura. Huwag kang ma-discourage. Huwag kang panghinaan ng loob. Sabi dyan, for I am your God. Hello. I will strengthen you. Sabi, yes, I will help you. I will uphold you. Ahawakan kita ng aking kanang kamay. Who is the righteous hand of God? The righteous hand of God. Diba si Jesus, nung na-crucify siya, sabi niya, He rose and sit at the right hand of God. Kuha natin? Amen. Yung iba, amen. Amen. Anong tawag sa luxury na tsinelas? Flip-flops daw. Habayanas? Sabi niyo ano? Channelas. Pwede. Yung iba sabi ni Pastor, huwag kayong magbi-BS ng tanghali para huwag kayong mabubusog. Kaya dapat pag Sunday, magkaroon tayo ng fasting. Tignan ko lang. Diba? Okay. Anyway. Anong tawag sa luxury bag na bitin? Ano? Di Louis Vuitton. Dalawa na yan Wala na. Dalawa. Hanggang dalawa lang. Okay. First, beyond God's embrace. Sometimes, gusto natin ng yakap ng Diyos. Pero again, to do it again and again in every day. Kaya nga po ang sabi, di ba, Lamentations 3:20, the love of God or mercy of God is new every morning. So meaning, ang naranasan natin kahapon, iba yung karanasan natin ngayon. So ang una po, lahat po to are, okay? Una po, receive God's embrace. Receive. Pakisabi nga, receive. Okay? Ito po, di ba kunwari pag mainit, anong importanteng gawin? Tubig. Pag po to empty, assuming, tapos may gripo, di ba? Hindi ko siya pwedeng punuan kung marami na siyang laman. Puno na Minsan ang tao po, hindi siya makatanggap sa Lord kasi punong-puno. Punong-puno ng selfishness, punong-puno ng pride, punong-puno ng worries, punong-puno ng fear, punong-puno ng doubts, punong-puno. Kaya hindi mapunuan. Alam niyo po ba, sa bawat lugar may tinatawag na reservoir. O yung tinatawag na dam. Nakakita na kayong dam? Mabilis, yes. Sinong hindi pa? Sabi mo yes para mabilis. Okay? So, yung dam po, napakahalaga po niyan sa bawat lugar. Kasi it collects water. Para po pagka naubusan ng tubig, yun ang bubuksan nila para later on may maikalat pa ulit na tubig. Alam niyo yon? O hindi? So, yun yung receive. Okay? Kaya napakahalaga ng state of receiving God's love. The receiving part is like this. Di ba sa mga gadgets, anong mahalaga? Battery agad, cable. Cable, connect, plug. Diba? Kaya nga po isa sa E natin ay experience God. Yung pagkaranas mo to receive God's embrace gives us His presence, His peace, and His power.
Hindi kailanman mag-activate ang power o presensya o kapayapaan ng Diyos sa atin kung hindi natin nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. You would never give what you don't have. Never! Kaya nga po, yung iba, yes, akala natin yung peace, yung the state lang ng pagtulog. Yes, totoo, hindi nababayaran ng tulog. Pero makikita mo ang isang taong may kapayapaan na sa gitna man ng bagyo, sa gitna man ng sitwasyon, ay meron siyang kapayapaan. Hindi siya tuliro, hindi siya yung kabado. Pag kinakausap, hindi laging nanginginig o parang And the power to forgive. You would not be able to forgive kung hindi mo naranasan sa yakap ng Diyos ang pag-ibig, ang kapatawaran. Paano papatawarin yung taong may ginawa sa iyo? I would never be able to forgive those who molested me kung hindi ko naranasan yung yakap ng Diyos at natanggap yun. Hindi ako able na makakatayo dito kung hindi dahil sa yakap ng Diyos na nararanasan sa araw-araw. Why? Kasi ang buhay nakakapagod araw-araw. Again, I would be lying kung sasabihin ko hindi ako napapagod. We must first experience His love before we can encourage others. Sometimes, hindi natin ma-encourage ang iba. Kunwari, hindi mo siya masabihan, ang ganda mo naman. O kaya, wow, sister ang sarap ng adobo mo, lasang sinigang. You know, o kaya yung para bang wala kang makitang something to appreciate with kasi hinahanap mo yung wala sa'yo. Parang you always compare your state to the state of others. Buti pa yung iba, may Louis Vuitton. Ako may lumang bag. You know, pero actually, ang dami mo ng bags. Meron kang bag ng Migro, may bag ka ng Coop, may bag ka ng Denner. Practical yon. Mawala man, hindi mo pangihinayangan. Alam nyo ba, uso ngayon uli ang tote bag? Keep in mind that you cannot give what you not have received first. Mga asawang lalaki. Sabi ng utos ng Diyos, di ba, mahalin ang iyong asawa. Hindi mo kailanman mamamahal ang iyong asawa kung hindi mo yan tinanggap sa Panginoon. Paano mo mauunawaan ang asawa mo na paiba-iba ng hormones? Never! Hindi mo yan maunawaan. Bakit masakit ang puson? Bakit masakit ang puson at ulo pag buwan-buwan? Pastora, hindi na nga buwan-buwan 50 years na kaming kasal. 50 years ka na. Pero because of that unconditional love, you know, dahil nararanasan mo, natatanggap mo ang yakap ng Diyos sa araw-araw. Lord, yung asawa ko, regalo mo. Kasi kung wala yung asawa ko, nagdala sa aking mga anak, wala akong mga anak na nai-enjoy. Ba't isa lang? Mga babae, sabi, wives, hindi dahil maraming asawa, ha? Wives, submit to your husbands. Not because you are earning more or you have like more numbers in your account. Ikaw na ang ulo. Never. Submit, meaning Lord, mamahalin kita. Habang tumatanggap ako ng pagmamahal na yon, yung kapakumbabaan. Lord, habang yung asawa ko ay yakap-yakap ko. Kahit Lord, ang kanya pong laway pag nahilik.
Sa grasya at habag ni Lord, ano po, kung hindi ako nakaranas ng yakap ng Diyos sa araw-araw, biruin mo, syempre, mahal na mahal ko si pastor, pero galing siya sa bilay, sa kabilang ibayo ng mundo. Tapos galing ako sa kabilang ibayo ng mundo, magsasama kami. Tapos, kagaya niyan, yung asawa ko nasaan? Sumasakit yung tuhod ko, wala ang asawa ko. Tapos pagdating ko ng bahay, yung dalawa kong poging anak. Tapos galing akong trabaho, dala-dala ko yung pinamili. Tapos may tatawag sa'yo, Pastora, pwede po ba yung assignment ko next week na lang kasi sobrang busy ko eh. Alam nyo, gusto kong busy Busy. Sabi niya, pero dahil nandun ka, Lord, submit. Tapos tatawag si pastor, Nila, by the way, paki-announce mo, meron tayong water baptism. Yes, honey love. Ano pa, my love? Oh, I miss you. Sabi ng sarili ko, Miss, magalit ka. Magalit ka. Pero doon, submit, Lord, submit. Submit to your husband. Why? If I would not do my role as a wife, our husband can never be successful. Gusto mo magtagumpay ang asawa mo, babae? Nung doon sila tumatambay sa inuman, ba't ngayon ka lang gabi? Nung galing sa church, tanong mo pa rin, bakit ngayon ka lang? Church na naman. Ano ba talaga? Diba, honey? Sige, gusto mo magpastor? Sige, nandito lang ako. Oo. Mga nanay, kung walang dalang pupoy si Papa P. Ako may Papa Pastor. No, wala siya. It's okay. At least faithful sa'yo. At least nagmamahal sa'yo. At least pag-uwi mo, may nagbubuhat ng mga ginagawa mo. At least, tignan mo yung ibang bahagi. Hindi naman sinabi ng Diyos doon. Kaya you can never. Siyempre sa mga anak mo, nung anak mo, ang kulit. Paano mo mamahalin ang anak mo? Diba, iisa nga, dalawa, nahihirapan ka. Mamahalin mo buong kongregasyon. Kaya Lord, Panginoon, I need your embrace. I need your embrace, God. I need. Because the more you receive, the more you can give. It's not unfair. It's just right. Kasi why? Nakakuha kang marami. Di marami kang may bibigay. He wants us to live by faith. Ano ba yan? Ang bilis ng oras. In His faith. Introduction pala. He wants us to live by faith in His presence. He filled with His love and strengthened by His power. The thing is, kaya tayo napapagod madalas and napupunta tayo sa murmuring because we do it by our own strength. Kunwari, yung asawa ko, kung hindi dahil sa akin, wala siya dito, no? Kala niya lang. Hello! Dalawa kayong gumawa ng anak, hindi lang ikaw. Tumatawa kayo, no? Nakaka-relate kayo. Hindi yun. Kailangan natin mapuno ng pag-ibig ng Diyos. Siyempre, no, kunwari, asawa ka, minahal mo. Kaya pag darating ang time, napupuno ka ng self-pity. Ako na nga, ginawa ko na nga lahat. Binigay ko na sarili ko, yung mga anak ko, kahit alilain na ako. Basta malaga. Sa sarili mo yun eh. Ang tanong, yun ba yung gusto ng Diyos para maparanas mo yung pag-ibig na yun? Kaya kung minsan, nagmamahal tayo kasi may ina-expect ka na. Pero normally, because you give, automatically magre-reciprocate yan.
Ganon din sa ating mga anak. Bahagi nating mga magulang na mahalin sila. Hindi para diktahan sila kung gawin parang robot. Pag di na sila nag-perform, di na natin sila anak. Parang pag mabait, anak ko yan. Pagka medyo hindi mabait, anak niya yun. It's all our own strength. Kunwari, no, sabihin mo, sabi ng salita ng Diyos, mahalin mo ng buong puso. Kaya ka naglilingkod dahil lahat pagmamahal. He loved us first. Hindi bakit na, ako na naman. Sabi, sige po, announcement po, before and after. Kaya yung iba, actually, pag after, ang daming nagra-rapture. Ako na, laalis na ako nagluto. Hindi pagdating sa Lord, yung award, yung reward ng mga kumanta dito, it's the same yung mga nagluto ng totoo, ng may pag-ibig. Pero pag nagreklamo tayo, ako na nga nag-ayos, ako pa rin magliligpit, ako na naman. Di ba, nung sabi mo, Lord, God, salamat, pangako God, maglilingkod ako, hope to die, ganun ka pa. Pero nung binibigyan ka ng kaya ginagawa, sabi dito, Romans 8:38-39, for I am convinced, basahin nga natin yan. Rest in God's love and let Him remove your fear and insecurities. Church, totoo po, neither death, nor height, nor, life, nor angels, nor demons, neither the present nor the future, walang pwedeng mag-separate sa atin sa presence ni God. But the question is, totoo po ang Diyos, hindi Kanya bibitawan sa pag-ibig. Pero ang question kasi, or ang challenge, tayo ang bumibitaw sa Diyos. Ang Diyos hindi Kanya bibitawan. Diba sa prodigal son, sinong umalis? Yung anak. Kadalasan po, tayo. Dahil minsan, napagpapalit natin yung yakap ng Diyos. No? Ang dami mo ng trabaho. Nag-pray ka sa Lord, Lord, bigyan mo ako ng trabaho na may ganito, sweldo may ganito. Tapos nakita mo may oras ka pa. Instead sana nagpe-pray ka, binabalik mo yung pasasalamat sa Diyos, nagganap ka ng marami na namang ekonomiya. Sinong bumibitaw? Nasaan ang mga married couple dito? Taas. Pwede, every Sunday, kagawian po natin na tabihan ng ating mga asawa. Why? Dapat ang mag-asawa pag natutulog, ewan ko lang po sa inyo, no? Kami ni Pastor, sa 20 years namin, napaka-rare. Except kunwari nakatulog na ako na may ginagawa pa siya or vice versa o pag wala siya, na hindi kami matutulog na magkayakap. At sa grasya ni Lord, sabi, sana all. Sa grasya ni Lord, kahit may lagi kami magkasama. Why? That is also to see that we are one. Not just to show off, but to set an example. Para later on, alam din ng mga kababaihan, ay, yung pala yung asawa niya. Ay, yung pala yung ano niya. Ay, ganito pala. So you embrace, nung nagpe-pray ako sa Lord, tapos nung sabi ni Pastor ni Love, tinatawag ako ni God para mag full time. Sabi ko, tinatawag ka pala, ba't mo ako dinadamay? Pero, nung magkayakap kami, galing ako sa prayer, magkayakap kami. Habang tinititigan ko ang asawa ko, suddenly, kumausap ang Diyos sa akin.
Sabi niya, before siya naging sa'yo, akin siya. Saan ba siya pupunta? Lord, sa'yo, maglilingkod sa'yo. Bunga ba siya ng panalangin mo? Opo. Pati pinagkakait mo? Tapos ramdam na ramdam ko doon si pastor habang nakaganon. Habang pinakikinggan ko, nakihilig ako sa dibdib niya. Yung iyak niya na para maglingkod sa Diyos, hindi lang para magparami ng pera. Kaya kahit meron man kaming needs noon, sabi ko, Lord, because una kong narinig sa'yo. At nakita ko sa asawa ko habang yakap-yakap ko, naramdaman ko, let your will be done. Kailangan po natin yun tanggapin. Of course, pag ang asawa mo nandoon sa Pilipinas, di araw-araw gumamit ka ng way na I love you. Life is so short. Kailan mo yayakapin ang asawa mo? Pastora, hindi ko na kayang yakapin. Di, dadaya mong ganon. Hindi naman dahil sa shape. Di, dadaya mong ganon. O what? At least, Kasi why? That is also bringing you closer day by day. Kaya nga, 2 are better than 1, and the cord of 3 shall not be broken. The more you spend your time, your affection, first with God, the more mo minamahal ang iyong asawa. Tayo naman mga asawang babae, huwag kang amoy yogurt. Tayo na mga asawang lalaki, bago mo kisan, mag-toothbrush ka. Parang couples ko, gagawin ko na dito Yes! Kaya kailangan natin tumanggap ng maraming pag-ibig para hindi mo makita na ang anak mo, burden lang. Ano ba yun? Pag-aaralin ko, ganito. Tapos one day, parang hindi naman ako mamahalin ng anak ko. Kaya yung iba, takot tumanda. Kasi akala nila dadalhin lang sila sa home for the aged. Assuming, mangyari yun, pero ginawa mo yung bahagi mo. Magagawa mo yun kasi tumanggap ng maraming balde-balde na pag-ibig, ng yakap. Okay? Buti na lang, ang church natin, may disciple-making process tayo. Next. Yun. Nag-buffer. Patay tayo nung wala tayong relasyon kay God. We were infant nung nakaranas tayo, naunawaan natin salvation natin, nag-encounter. However, we could be messy pa. Tapos immature. No, wag mong titignan niyang katabi mo. Dito lang ang tingin. Immature. 'Di ba? Lumalago ka pero sometimes sa mga reasonings mo mali. Parang minsan, 'di ba, sa mga tithes, magta-tithes and offering. Hindi pa niya kasi naintindihan Pero as you grow, naunawaan mo na Lord, lahat pala ng meron ako, galing sa'yo. Nararapat lang maging tapat ako sa'yo. Dahil ginagawa ko to nang mula sa pag-ibig, hindi dahil obligasyon. Tapos, as you mature, yun na yun. Yung character mo, nagiging pines na kahit papano ang character mo. Kaya imposible na ang Kristiyanong mainit sa Lord, mag-prayerful ka, lagi ka nasa gawain, and then yet hindi ka nagmamature. Okay? Then sumunod, fisher of man, nakaka-share ka na kahit papano, nagiging soul winner ka na, up to that, disciple maker. But, makita po natin, somehow, yung stage ng ladder of, growth, o yung proseso natin, mag-iingat pa rin tayo na kaya kailangan natin to be accountable with each other. Kaya po mahalaga ang mga life group. Ang mga life group leaders, accountable sila sa amin. Sila yung mga accountable sila. Why? Kahit disciple makers na tayo, tignan mo, pag bumagsak tayo, ang layo, ang sakit.
Kaya we need to be accountable. Ang challenge natin mga Kristiyano, kung minsan tumatakbo kang mag-isa, wala kang covering, wala kang backup. Sabihin mo sa leader mo, pumunta ako doon sa mga merong baseball tournament. Alam mo, weak ka pa. Kaya kahit nasa disciple maker ka na o nandun ka na sa fisher of men, ang desire mo i-win sila, ikaw ang bumabagsak sa umpisa. Are you with me? Kaya nga po ang church natin, we move as one. We try to accept, we try to run together. Okay? Pangalawa, rooted. Nakita na po kayo ng mango tree. Yes. Doon sa Umingan, may gustong-gusto akong mango tree na tinitignan doon. Kasi yung ugat niya, pag tinitignan mo yung soil, yung anlalaki. Tapos yung sa niya, parang nagkakrak yung lupa. Tapos sabi ni Pastor nila, bala mo yung mga mangga na yan, tinanim namin nung bata pa kami. No? Rooted. Rooted in God's embrace. The thing is, di ba, kahit gaano kagaganda yung mga gitara na yan, pero kung hindi yan nakaplug sa tamang source, hindi mo ma-appreciate yan kasi hindi mo maririnig. That is the meaning of being rooted in God's embrace. The embrace of God is not just happening once. Nararamdaman mo siya every Sunday, no? Yung yakap niya. Pero what about yung Monday to Saturday? Are you being connected? Yung rooted. O kaya minsan, no? Kaya natin yung mga reasoning natin. Sabi ni Apostle Paul, di ba? When I was a child, I'd act like a child. But then, sabi niya, nung naging man siya, naging behave siya as a man. Minsan, sabi po ng salita ng Diyos, I will strengthen you. Yes, I will help you. Minsan po, yung mga bagay na ginagawa natin, kaya tayo nahihirapan dahil hindi tayo nakaruted. Kunwari, di ba, ang sabi ng salita ng Diyos, kung married ka, you behave as one. Daanan ko po to. No? Ang sabi ng salita ng Diyos, pag tumingin ka daw sa isang babae na may pagnanasa sa iyong puso, ikaw ay nagkakasala ng adultery. Pastora, saan nakalagay yan? Sinabi ng salita ng Diyos yan. Yes. Sinabi ni Jesus. Ganon din yan sa mga kababaihan. Pag tumingin ka sa lalaki na may pagnanasa, nagkakasala ka. Pwede mong ma-appreciate yung beauty niya. Pero magkaiba kung parang pinagpapantas. You're like fantasying. Basta yun na yun. You're imagining of that. Magkaiba po yun. Kaya nga lahat, everything, sabi di ba ni Jesus, ang nagpaparumi sa tao, yung lumalabas. Kasi kung ano man yung pinapapasok natin, yun. Kasi paano mo, di ba? Like for example, you sing, Lord, I love you, I love you. And then yet yung word, yung bibig na ginagamit mo para magsabi na Diyos na banal, ang yun din ang bibig na ginagamit mo para siraan ang iyong kapatiran. And then sometimes, it happens in the church. Ang ginagawa natin, ang alam ko, ang mga life group leaders o kami mag-asawa, hindi kami perfect. Pero alam namin na mahal namin kayo sa Diyos. Kaya dito sa church, imposible naman na sinasabi natin, nararanasan natin, dito ang apoy-apoy natin, sa iyong yakap, sigaw-sigaw ka pa, talagang grabe. Paglabas mo dito, tsura lang. Sir, what do you need, sir? Diba kaya nga paulit-ulit na sinasabi ni Pastor, wala dapat pinakamabait dito sa Geneva kundi ang mga tiga GCC o Great Awakening Church, Geneva!
Ang tawag doon, hypocrisy. Ang bait natin dito, yes, opo, honey. Pagdating sa bahay, umupo ka ha? Sinabi ko, wag kang gagalaw. Sabi, di ba, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Lord, ang hirap magpakabait, pero ang hirap din namang magpakasama. Sabi, through Christ. You know, oftentimes we are so focused on these cables. Pero hindi natin nakikita the electricity that is going through that cable para ma-enjoy nyo yung boses na to. Through Christ. Whatever we do, either we work, kaya nga po sabi sa Colossians 3:23 at sa Corinthians, ano man ang ginagawa mo, gawin mo bilang pagsamba sa Panginoon. So kahit nasa trabaho ka man, yung kasipagan mo dito, yung kabaitan mo dito, it's the same thing na pinapakita mo sa mga kolegas mo. Yung mga colleagues mo, o yung mga Pilipino na kasama mo, sa boardmate mo, yung kabaitan na yun, it's the same thing. Because sabi, love is kind. Sabi ko nga sa Luzon, ang sagwa naman, alam na pastora ako ng GCC, tapos bigla kunwari doon sa work, sasabihin, may Pilipino ako doon, di nginitian, sabihin, ay pastora nyo pala yun, yung suplada. It's not, it's a no-no. Kaya nga sabi doon, but He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Sino pong may mga kahinaan pa dito? Di ba lahat tayo? Pero bakit ganun ho? Tanong. Pag tayo, for example, asawa mo nagkamali sa'yo, no? Diyan ka, manigas ka dyan. Tapos iyak ka sa Lord, patawarin mo po ako, baguhin mo po yung asawa ko. Sabi ng Diyos sa'yo, patawarin mo. Ha, basta manigas siya dun. Bakit ganon? Gusto mo pag lumapit ka sa Panginoon, papatawarin ka. Pero ikaw naman, ayaw mo mag-release. Parang gusto mo, pag dumulog ka sa Diyos, sagutin ng Diyos, pero ayaw mo naman sundin. Kaya sabi doon, yung weakness na yon, for example, nakakita na kayo ng gloves. Di ba yung mga weightlifters, si Heidelin, kilala niyo si Heidelin? Sino yon? If I'm not mistaken. So siya yung first. Di ba may glove siyang sinusuot? Yung glove na yon, okay, pag wala sa kamay niya, kahit ang tatak pa nun, yung pinakamamahalin, it's useless. It won't be able to carry that heavy lifting. Pero, pag sinuot mo yun, even parang wala siya, pag di ba parang lantutay lang yun eh. Pagka wala sa kamay ni Heidelin, di ba? Yung weakness, mukha man siyang weak, pero dahil inilagay. Kaya nga sabi niya dun, all the more, I will gladly boast, sabi niya, about my weaknesses. So that Christ's power may rest on me. Ipasot mo yun sa kanya. Hindi niya lang dito. Kaya niya pang itaas ng pataas. It's the same thing in our lives. Parang ang imposibleng magbigay ng unconditional love. Parang ang imposibleng magpatawad. Lord, paulit-ulit. Pero iba ibibigay mo dahil kahinaan mo man yung, alam nyo, dati isa sa kahinaan ko, hindi ako marunong mag-sorry. I can't. Kaya awang-awa ako nung kay pastor. Kasi hindi agad ako mabilis mag-sorry. Kasi nga napakasuplada ko. Pero, Lord, sinasabi ko lagi, Lord, my life is under construction.
I know, God, na sa buhay ko, araw-araw, binabago mo ako. Pero Lord, as I dwell in your presence, Lord, sabi mo, those who dwell upon, your presence, God, those who dwell upon, gosh, nagbabuffer ako. Those who dwell in the shadow of the Most High will dwell in the shadow of the Almighty. The more ko yung tinatanggap doon, the more na yon nakakaranas ka. Lord, yung kahinaan ko dito, dati pag yung pag nagalit ako, yung ugali ng Austriano na napaka-prangka, parang regardless kung may masasaktan. Pero yun, tiname ng Diyos. Kaya nga, that weakness, magkaiba yung weakness kasi meron pang character na imomold sa'yo. Pero magkaiba yung weakness na namumuhay ka na sa kasalanan. Na nagkakasala ka pa ulit-ulit, pero gina-justify mo na. Pero yung weakness na yon, i-work out mo din para later on, yung integrity natin as naglilingkod sa Diyos, hindi masisira. Diba? Kasi pag ginawa ka ng perfect ni God, sadya naman. Sino pa dito na maraming mga pinagpipray kay God na somehow hindi pa na-change? Si Apostle Paul, ilang beses niyang hiningi sa Diyos, pero hindi. Why? To keep us humble and broken. Kasi baka pagka di ba? Naririnig niyo ako, pag perfect ka na, di sa 2x2 ka na ilalagay. Sa langit ka lang perfect. Pero pagdating dito sa lupa, meron at meron pa tayo. Nag-uusap nga kami nung colleague ko dahil, syempre, again, may UN crisis, no? Sabi niya, we need to be prepared, etc. Blah, 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 blah. In Buddhism, ta-ta-ta-ta. So ngayon, sabi ko, that's good. But may I ask, right? You are like speaking about preparation. You said one day, on earth. So have you ever thought that death, regarding to that, what you are speaking about, that in death, there are two kinds of death, right? Yeah. Body and soul. So when we are, physically, when we die, we turn into dust. Yeah, or we reincarnate. Sabi ko, no, but there's spiritual death. Yes, that one day we will all be sentenced in everything that we have done here on earth. That's good. It's a nice answer. But, have you not thought that even how clean or how tidy you are always producing gourd, yung libag. Sabi niya, no, even science cannot explain why we are producing dirt. Because that only signifies that our body, no matter what you would do, we will return to dust. Yeah. So it means when we prepare here on earth, we need also to have spiritual preparation. So right in your, one day, Jesus will come back. Yeah. So nasa kotse kami. Hindi ko yun masishare. Bakit? Mga superior ko yun eh. Kumbaga kung absent ang boss ko, sila yung mga acting. Pero pwede kong gawin dahil hindi na ako yung nagsasalita o sarili ko ang nire-represent ko, kundi si Kristo. Kaya I will help you. No? Tapos sumunod po, makita po natin, di ba po rooted? Nakikita niyo po yung mga ugat na yan. Di ba? Napaka-importante po na we allow God to shape us para po yung character natin, we can go. Di ba? Mas confident ka pag alam mo wala kang itinatago. Ikaw din sa sarili mo, malaya ka. Di ba? And then you grow. Kaya sabihin, sister, ang blooming mo ngayon brada. Parang bagong ivy, di ba? Tapos nag-glow ka. Kitang-kita yan. No? Pero tignan mo, the more we become rooted in God's Word, kaya nga sabi, we will become like a tree planted in the streams of water, sabi sa Psalm 1. If we experience God's embrace, it's not just to comfort us, but it is also to transform us.
Ang gusto ng Diyos, hindi lang natin maranasan yung hipo para umiyak tayo, pero para baguhin din tayo. Para kunwari kung maldita ka, magiging mabait ka na. Kasi sabi, the fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, kindness. Kung dati wala kang kindness, kind ka na ngayon. Yun to transform us. Dati nga, yung unang-unang utos sa akin ng Lord, you need to make that in order. Go back to your mom. Tapos mini-ministeran ako ni Pastora Marlene. Tita, kasi nung time na yun, tita pa ang tawag sa kanya. Hindi po yan pwede, mamamatay ako. Kasi early 20s lang ako noon eh. 5-year relationship ko yon. Sabi ko, tita, he's my world. Ganong-ganong pa ako, buti na lang. Nawala. Hindi na-miss ko to. Pero hindi gagawin ng Diyos yun kundi ka magta-transform. Hindi pwedeng dalawa. Kaya nga kaya nga ang puso isa lang. Para sa isa, hindi sa dalawa. Transform. Diba? Kaya sabi, whoever wants to be beautiful, you know, there is pain, there is hurt. Tignan mo yung mga nagpapa-rhinoplasty. Masakit yun, nakala nyo ba? Yung ngang nagte-threading, inano ko yung threading ng kilay. Naku, lumuluwa ako kasi balbon ako eh. E di syempre yung lahat ng tinatamaan, pakiramdam ko, tinatanggal lahat ng buhok ko. Sa Lord talaga, hindi ka naman papahirapan ng Diyos. Alam niyo yung story ng kawayan? Yes. Meron isang kawayan, no? Kasi nandun lang siya sa may bush, sa forest. No, nandun siya sa forest, sabi niya, I want to make a difference. Pag dumating si amo na may-ari nito, sasabihin ko, gamitin mo ako, kuhanin mo ako. To make the story short, dumaan si amo. Sabi, sir, please, use me. Take me from here. Make me a better use. So, sa madalit sabi, oh, really? Is that what you want? Yes. Yes, sir. So, tapos sabing ganun, okay. Then, kinuha yung axe. Pak! I said, I want you to use me. But why you are hurting me? Use me, sir. Give my life a better purpose. So to make the story short, cut. Tapos dala-dala. Sir, whatever it is. Okay. Tapos sabi, kinuha siya, biniyak sa dalawa. Sir, I said you should use me. Why you're hurting me? You said I should use you. Yes, but you are hurting me. Tapos sabi, please use me. Wait, I will use you. Tapos, ginadgad siya. Di ba kasi may laman yon? So, ginadgad siya. Sir, I said you should use me. But how come you are hurting me? Could you now use me? Yes, wait. Tapos kinuha yung another half. Pinako. Pak! Sir, I said you should use me. But you are allowing me to suffer. Wait, I should use you. That is what you want, right? To have a better purpose. Yes. Tapos kinuha uli yung isa. Pak! Sir. Tapos suddenly dumating na yung ulan. Yung tubig na yon. Na ginawa siyang conduit papunta sa village para yung plantation magkaroon ng buhay. You know, sometimes we think God is allowing us to suffer or like He is like having fun to hurt us. No, because for a better use so you can be displayed. Diba yung mga mamahalin na porcelain? Diba ilang beses yun nila mula-mutak? Tapos sinunog.
Tapos binilad sa araw. Tapos pinunturahan. Ang daming process. So kaya we should allow God to help us to be transformed. Then sumunod. He strengthens us, matures our faith, and equips us for service. Diba mahirap mag-lead? Tingnan mo yung mga nagiging mag-asawa o magulang nang wala pa sa panahon. Diba yung consequences ng walang tamang proseso at preparation? The consequences. Kaya minsan sinasabi mo, ibalik, ano na yan? Kaya sabi, di ba, ang pag-aasawa daw, it's not like a rice. Pag napaso ka, you will spit it out. Iminamature tayo ng Diyos. Di ba, kapag kinain mo yung mangga na pilet, ang asim. Pero pag hinog, ang sarap. Tapos yung dilaw pa, pag kinagat mo, tutulo yung juice dito, yung manggang kalabaw. Oh, sarap. Ganon din, pag naglilingkod ka, kasi nag-mature ka, ang sarap maglingkod sa Diyos. Kaya yung joy of the Lord is my strength. Kasi rooted ka. Then, God's embrace changes us before He uses us. Hindi ka pwedeng gamitin ng Diyos. Diba yung tawas? Kahit gano'n siya ka-helpful, pero pag binili mo yung buo, tapos igud-gud mo sa'yo. Ang sakit nun! Kaya minsan nakakasakit tayo. Kasi hindi ka pa nadurog. Pero tignan mo, durugin mo yun. O, di ba nagagamot daw yun sa blister? O, nakakabango. Di ba? Nagkamay mas magandang kagamitan. Kaya manatili tayong rooted, meaning connected. Alangan naman yung asawa mo, minamahal mo lang isang araw sa isang linggo. Minamahal mo ang anak mo isang beses lang sa isang linggo. Yung life group leader ka, every Sunday lang. Hindi, manatili kang rooted para tawagan ka man ng kahit anong oras. Pastora, ay tulog pa ho kayo. Hindi. Ginising mo lang ako. Stand firm, grounded in His promises and faithfulness. Church, tignan nyo si Job. Diba? Kumbaga lahat ng pagsubok, kabi-kabila, nanatili siyang grounded. Nakakita na ba kayo ng ugat? Nung dumating ang bagyo, tumakbo. Umalis sa puno, iniwanan. Ay, diyan ka na ha. Ay, mahirap to. Sandali, ang bigat-bigat mo. Kawawa kaya yung ugat. Biruin mo ilang kilo yung trunk. Nilagyan pa ng mga dahon. Nilagyan pa ng mangga. Tapos dala-dala niya yon. Kailangan lahat ng nutrients ng soil is-absorb niya para meron kang masarap na mangga. Tapos dumating ang bagyo, sabihin niya, sandali, diyan na kayo. Walang ganon. Kaya tignan mo si Joseph. Diba? Na falsely accused. Sabi ni rape daw niya. Ikaw kaya si Joseph, gwapo. Malaaldonis o machete, no? Nung araw siguro. Syempre, nung panahon na yun sa Egypt, ang costume nila, wala dito sa taas, topless. Alam naman nung araw, beer tummy yun. Ang sagwa. Pastora, grabe imagination. Siyempre, may mga abs yun. Kaya nga yung asawa ni Potiphar, hindi na, ay, lapit. Hindi na pinuntahan. Hindi nakapagpigil. Pero siya, kahit ganun pa man, nanatili siyang tapat, naglingkod. Una sa Panginoon, dahil tinatanggap niya, nagre-receive siya ng pag-ibig ng Diyos at rooted siya sa salita ng Diyos. Nasabi niya, di ba, pinagtiwala lahat sa akin, pero ikaw hindi. Kaya nga po, even sa prison siya,
until napunta siya sa palace. Pinromote na siya ng Diyos, pero nanatili siyang grounded. Anong ibig sabihin ng grounded? Broken and humble. I pray, pagpalain man tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, huwag lumaki ang ulo natin, but manatili tayong grounded na mababa, na galing lahat sa Diyos, anumang meron tayo. Pangatlo, reflect God's embrace. Nakakita na po kayo ng salamin. Huwag kayong mag-alala, 3:30 tayo nag-umpisa ha. Kala nyo hindi ako tumitingin sa oras. Tingin din ako tingin sa oras, kagaya nyo. So, yung ano na yan? Mirror! Mirror, galit galit. Mirror, di ba? Pag yung mirror na yon tinapat mo sa sunlight, then it will go through. Tapos kunwari kung nakatayo ka doon sa sunlight na yon, it will also reflect that sun rays, di ba? Nakakita na kayong ganon? Hindi pa? You don't do that sa science. O mirror na lang. Pagka tumingin ka sa mirror, kaninong mukha nakikita mo? Alam ka naman makita mo, mukha mo, tinitignan mo. Uy, hi Angelina Jolie. Hi Taylor Swift. Hindi, di ba? Kung ano yung nagre-reflect doon, yun. Ganun po dapat. Sabi ng salita ng Diyos, I will uphold you with my righteous right hand. Sabi po Romans 15:7, accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. Mga magulang ko't kapatid, sa ayaw niyo po't sa gusto. Diba? Pagka si Kristo sinabi natin na ating Diyos, narapat lamang na mag-reflect si Jesus sa atin. Meaning, kung pakikitunguhan ko si pastor, si Jesus ang aking nire-represent sa asawa ko. Kaya pagka pinagalitan ko siya o inaway ko siya, hindi lang ang asawa ko inaaway ko yung Jesus na gumawa sa kanya. O kunwari, pag bad mouth, nag-speak ka ng pangit against your brethren na kasama sa church, it's yung Jesus na meron ka, na meron siya, ang binabad mouth mo. Hindi bad mouth na bad breath, ha? You are bad mouthing, you say something bad. Yun ang sinisira mo. Kaya sabi dito, we should accept. Kaya nga we should embrace one another. Because we are the body of Christ. We should not be the reason to spread out hate, but we should be the reason to spread love. Sabi po Ephesians 4:2-3, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kaya nga po hindi tayo nagpapaligsahan. We don't compete, but we complete. Kung ano yung kulang, nasa kanya. Hindi para may kulang na siya, nagkaroon pa ng kulang, di kulang-kulang. Kasi dinalawa mo eh. May kulang na nga, dinagdagan mo pa, di kulang-kulang. Hindi, we should complete. Kaya nga kadalasan ang pinag-iisa ng Diyos, yung wala sa kanya, nasa iyo. Yung nasa kanya, yung wala sa iyo, nasa kanya. Kaya kunwari, yung wala sa W4, nasa W3. Yung wala nandoon, nasa W10. Kasi isa tayong pamilya. Kayo ba magkakapatid, pinagko-compare, pinag-aaway-away ng yung mga magulang? Sino mga magkakapatid dito? Ba't ayaw niyong aminin? Dapat proud kayo, di ba? Yan. Itong 4 na Maria, ito muna kuyugan. Kayo ho ba nung pinalaki kayo, sabi sa inyo, oh, Ronnie, sabi ni tatang, kunwari, oh, mas gwapo ka sa atchi mo. Di ba hindi? Oh,
O kaya sabihin, ikaw mas magaling ka isa kaysa kay wali mo, yung kapatid mo. Diba? Hindi kayo paggaganong-ganunin. Tuturuan niya kayo, mga anak, magmahalang kayo. Kung anong meron sa isa, ibigay mo sa isa, magtulungan kayo. Ganon, wala akong nakitang mga magulang. O sige, magsapukan kayo mga anak ha. Pag may natulog na isasakalin mo. Walang mga magulang na ganon. Lalo na si Kristo. Kaya sabi dito, be intentional about encouraging. Huwag ka nalang magsalita kung wala rin magandang lalabas sa bibig mo. Pag nakita mo yung gupit, hindi mo na-appreciate, huwag mo sasabihin, ano ba yung buhok mo? Kung nagpatato ng kilay, pabayaan mo kung tumubo. Di dalawa. Supporting. Alam mo, yung W11, o W10, nagpa-prosper sila. Sige, suportahan natin. Sige, puntahan natin. O, nagbukas tayo sa nyong. Sige, suportahan natin. Sige, hindi para to compare. Sino mas magaling magluto? Sino mas magaling? Marami nakukuha. Discipling others. Nilagay lang tayo para mas makater ang need. Huwag mong pintasan naman yon. Kayo dyan sa W ganito, ganyan lang kayo. Tignan yung numero nyo, hindi kayo dumadami. Huwag ka naman. Kapatid mo yan. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ganon. Walang pasaway. You will pass away. Sige ka. Diba? Tapos sumunod. Hallelujah. Next. Okay. Nasabi ko na yan, diba? So sabi, as God upholds us, we are called to uphold one another. Di mo pwedeng sabihin sa kanan mo, oy, magaling ka, tapos kaliwa mo, wala ka. Even nga, di ba, ito po without, yung ating rectal. Di mo pwede sabihin, wala kang silbi. Pag yan ang nawala, nabara ka. Poison ang buo mong katawan. Kaya minsan yung mga kapatiran na minsan gumagawa ng patotoo. Parang unpleasant, tanggapin sila. Pero pag yan nawala, mamimiss mo rin. Kasi wala nang magtitest ng iyong patience. Wala nang matuturo sa'yo to pray without ceasing. Lord, God, tulungan mo po siya. God, napakabait. Pero wag mo munang arborin. Yun. We are embraced by God so that we can embrace others. Diba kaya sabi ni Jesus doon sa parable, nangutang siya ganitong halaga. Ito si ganito, sa palagay mo, sino ang dapat mas magpasalamat? We should embrace others. Tanggapin na natin na even in our, unpleasant, galing siya sa Bisaya, galing ka sa Luzon. Sa Bisaya, yung sa Kapampangan, ang ebon, bilog. Alam niyo ebon, itlog. Sa Kapampangan, sa Tagalog, ang ebon, tweet, 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 tweet. Sa Bisaya, ebon. Tanggapin na natin yung isa't isa. Huwag mo nang pintasan yung salita niya. Ako nga, sabi ko, saan nabibili yan? Pastora, doon po, sa post. Nagtitinda na pala sa post ng ganyan. Hindi pastora sa post. Doon, sa post. Saan yung post? Yung pala fust. Sabi ko, tanggapin mo na yon. Tanggapin mo, ikaw rin naman nagkakamali. Di ba?
He does not embrace us to simply comfort us, but to transform us and to make us a source of His love to others. We are called to embrace believers. And I want to conclude with this. Yung picture po na isa. Yung isa. Yan. You know why we stay sa embrace ni God? Dahil si Jesus, ito po lagi ko itong iniisip. Jesus would not be able to fulfill, to save us, kung hindi niya in-embrace ang cross ng buong buo. Mga magulang ko't kapatid, si Jesus kahit gaano kasakit in-embrace niya para mapatawad ka, mapatawad ako. Pero at the same time, in-embrace din siya ng cross para hindi siya mahulog. Yung cross po na yan, normally bakit wood? Kasi yan ang nagsisignify ng lowest class ng material nung araw na yon. Pero meaning po, kung Jesus nga in-embrace niya ang cross, kaya sabi ng salita ng Diyos, diba, if you would like to be my disciple, carry your cross, meaning embrace it. Kaya po sabi dito sa Ephesians 3:17-19, so that Christ may dwell in your hearts through faith, and I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and how long and high and wide and deep is the love of Christ, and to know this love that surpasses knowledge, that you may be filled to the measure of all the fullness of God. Church, as we prepare for the 22nd, 22 years na po tayo. Time na po sa atin na magmahalan. Wala nang ng sinong may mali. Kung may mali, mag-sorry tayo. Kung may marinig ka na nagbabout mouth, stop it. Alam mo, hindi napiplease si God dyan. At the same time, you know, we are representative of Christ. Alam mo, hindi man yan naririnig nila, Pastora, tatayo tayo dito. Dapat pare-pareho tayong handa. You stop it. Don't be the way. Pinagtawa na mo, di ba, kakainom lang yan, ngayon nakaganon. Then you say, embrace the cross. Like Jesus did. Tumayo po tayong lahat. We have to see beyond God's embrace. As we receive the embrace of God, we would be able to go. Pagka tumanggap tayo, tatakbo tayo sa Kanya, pabalik para hagkan siya, kagaya nung prodigal son. Habang naghihintay yung ama, tinakbo niya, niyakap niya rin yung ama, at walang pretension kahit gaano siya kabaho. Rooted, it make us grow. Kung gusto natin mag-grow sa Lord, we need to be rooted first sa salita niya and rooted in the house of God. Hindi tayo kailanman lalago kung paiba-iba. Then reflect. Tandaan natin wherever we go. Either dito man, sa trabaho man, dyan man, sa anuman, we need to glow dahil marami pong mga taong nangangailangan sa yakap ng Diyos. And we should embody it. We should, help to manifest that with His love so that others may see Him. Sige po, manalangin tayo. As we sing the song, alam ko po yung time natin, pero we'll take some minutes, at least, 5 minutes to reflect on the embrace of God. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus. Lord God, sa oras po na to, we have heard your word. God, sabi mo, fear not. Lord, you are with us. You will strengthen us, God. You will be with us. You will uphold us with your righteous hand. Father, right now, God, we need your love so desperately in order to give the love, oh God, to our husband, to our spouse, to, Lord God, to our children, to our colleagues, God, to our, Lord, brethren in the church, or to whoever people who are in need, Lord God, ng yakap mo. Kaya sa gabi na to, Panginoon, sa hapon na to, kagaya mo, Jesus, na niyakap ang cross, rin namin yakapin, oh God, ang cross.
Church, again, the question is, bibitaw ka pa ba sa yakap ng Diyos? Ikaw lang makakasagot yan. Dahil isa lang bagay ang alam ko, ang Diyos, hindi ka bibitawan. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba, could we have some time, grab a partner kung yung spouse mo yan? Sige po, as we sing the song, minister to one another. And then give the gesture, kung babae, lalaki, lalaki. Panginoon, sa oras na to, as we hug one another, as we embrace one another, let your love be released, God. Lord, hayaan mo na dumaloy yung yakap. Sige po, kung pwede kayong magyakapan, wag pong humawak ng kamay. Yakap po. One, minister, pray for one another. Yes, God, sa oras na to, maalis yung mga bitterness, maalis lahat yung mga sumbatan, maalis lahat, oh God, Lord, yung mga sumasagabal. Lord, as we hug, embrace one another, dumaloy, God, ang unity. Dumaloy, Lord, pag-isahin mo ang mga puso namin, kagaya ng isa sa puso mo. Oh, Jesus. Yes, Lord, ang bawat isa, maranasan ang yakap mo. God, as they embrace one another, God, dumaloy. The embrace of God. Oh, yes, the release. Yes, Lord. Release love. Release forgiveness. Release acceptance. Release, God. Unity, Lord. Release. Help us, Lord, to receive, God, your embrace. To reflect, to God. Lord, to be rooted. Oh, hallelujah. Oh, Jesus. Oh, hallelujah, God. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus, God, thank you for the cross. Thank you for embracing the cross so we can be saved. Lord, thank you, God. Oh, yes, Lord. Yes, Lord, this is the covenant, Lord, that we can make to you. Not just a mere song, hindi lang awit, God. But Lord, ito yung desire namin. Hindi na kami bibitaw sa iyo, Panginoon. Lord, oh, as you love us day by day, tulungan mo kami, Panginoon, na yumakap sa iyo. Yumakap, tanggapin ang pag-ibig mo. Maging rooted sa God, sa embrace mo. Oh, yes, God. Oh, Lord, ang church na to, Panginoon, na hindi bibitaw sa yakap mo. We commit this church to you, God. Nayayakapin namin ang bawat isa para sa iyong kalwalhatian. Oh, yes, Lord. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Sa iyong yakap, ako'y di na bibitaw. Sa iyong tawa, laman ang puso ko ikaw. Ginawa mo ang lahat kahit di man ako tapat. Pag-ibig mo sa akin ay sapat. Oh, yes, God. Panginoon, maraming salamat sa yakap mo.
I pray, Lord, na hindi lang dito sa Sunday, kundi sa araw-araw maranasan namin ang yakap mo. At mag-gesture namin to, Lord, sa aming mga mahal sa buhay, sa mga taong nakapalibot sa amin. Lord, salamat po. And even, Lord, salamat na una kang nagbigay. Lord, as we are going to prepare to give our tithes and offering na life, Lord God, lifeblood ng church para magawa namin ang mission, Lord, ang vision ng iglesia. Para, Lord God, marami pang mga taong makaranas ng yakap mo. Ihanda mo po ang puso ng bawat isa at pagpalain mo po, God. In Jesus' name, amen. Amen.